Maligayang pagdating sa aming channel. Dito, isasama ka namin sa isang kakaibang paglalakbay sa mundo ng mga abandonadong istruktura. Sama-sama nating tuklasin ang mga bahay, gusali at iba pang lugar na niluma at kinalimutan ng panahon. Pinagsama-sama namin ang mga karanasan mula sa iba't ibang explorer upang mas maintindihan at maramdaman mo ang bawat kwento sa likod ng bawat sulok. Tara, samahan mo kami sa mga nakaraan at saksihan ang mga misteryong bumabalot sa bawat pader. Mag-subscribe, mag-like at i-on ang notification para updated ka sa mga bagong uploads araw-araw. Maligayang pagbabalik sa inyong lahat sa Bros of DK. Ako si Leslie, tulad ng dati, nasa likod ng kamera, at si Ginoong Danny. Hello sa inyong lahat. Medyo kakaiba ang episode na ito dahil mag-e-explore kami ngayong gabi. May dalawang dahilan iyon. Una sa lahat, sobrang init dito sa Portugal kanina at hindi namin kayang mag-film dahil baka mahimatay kami. Pangalawa, may mga baboy sa harap ng palasyo na gusto naming kunan ng video ngayon at natakot kami na baka dumating ang may-ari para pakainin ng mga baboy at madiskubre na nasa loob kami ng lugar. Kaya iyon ang dahilan kung bakit ngayon ay magfi-film kami sa gabi. Magiging napaka-interesante nito. Nasa loob ang property ang mga baboy kaya hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Karaniwan naman silang mababait pero hindi ko alam kung anong gagawin nila sa gabi. Bro, handa ka na ba ito? Oo, handa ako. Kailangan talaga naming kunan ng lugar na ito sa gabi kasi sa araw hindi namin nagawa. Handa ako. Isa itong uri ng marangal na palasyo. Kailangan pa naming tuklasin ang buong kwento nito pero sa tingin ko, magiging napakakamanghamanghang exploration ito. Ito na ang unang sulyap natin sa napakagandang lugar na ito sa gabi. Ang ganda! Wow, sobrang kahanga-hanga. Ito ang likurang bahagi. Tingnan natin. Aakyat tayo sa hagdan. Bro, mukhang tulog na ang mga baboy. Wow, napakagandang lugar. Kung tama ako, bukas lang ang pinto na ito. Sa kaibuturan ng Portugal ay matatagpuan ng isang makasaysayang palasyo na dating pag-aari ng pamilyang Cobral, isang dating makapangyarihan at kilalang angkan ng Maharlika. Ang ingranding tahanang ito na itinayo noong unang bahagi ng 1800s ay simbolo ng kanilang napakalaking yaman at impluensya na nakuha sa pamamagitan ng kanilang pagkakasangkot sa gobyerno at minanang kayamanan. Pagsapit ng huling bahagi ng ika-19 na siglo, nagsimulang magbago ang kapalaran ng mga Cobral. Nakatuon sila sa paggawa at pagbebenta ng alak na karaniwan sa mga pamilyang Maharlika noong panahong iyon. Sa rurok nito, maraming miyembro ng pamilya ang nakatira sa bahay. Ngunit habang ang mas batang henerasyon ay nagsimulang mamuhay ng hiwalay, unti-unting lumiit ang bilang ng nakatira at ang kahalagahan ng pamilya. Ngayon, 4 na dekada na itong abandonado, isang nakakatakot na paalala ng pag-angat at pagbagsak ng pamilyang Cobral. Samahan niyo kami habang tinutuklas namin ang mga labi ng dating marangal na tahanang ito at inaalam ang kasaysayan ng pamilyang Cobral, ang kanilang pag-angat sa kapangyarihan at ang kanilang tuluyang pagbagsak. Matutuglasan din namin kung paano ang isang dating nabubuhay sa karangyaan ay napunta sa limot at pagkawala. Ito ang kanilang hanap buhay. Ganito sila kumita sa mga huling taon nila sa palasyong ito. Numero 4, numero 3. Alam mo ba kung gaano kalaki ang mga baril na ito, Danny? Dahil Portugis ka, dapat alam mo yan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ilang litro ang kaya nila, pero hula ko mga 2,000 litro. 2,000? Sa tingin ko mga 1,000 litro. 1,000? Oh, hindi ko ring alam. 2,000 litro, parang kulang. Pero kung may nakakaalam, pakisabi sa comments. Iba-iba kasi ang laki nila. Wow, numero 6, napakalaki. At kahit ang mga bote nandito pa rin, puting alak. Ito ang dati nilang ginagawa. Hindi, green wine. Green wine? Ano yun? Hindi ko rin alam pero literal na green wine. Mas malinaw siya at karaniwang iniinom kasama ng isda at madalas may kunting bula. Kailangan mong ipatikim sa akin yan kasi parang hindi pa ako nakakainom yan. Tignan mo to, malalaking gate. Kapag inani ang ubas, dito nila ipinapasok at dinadala sa basement. Dito rin sila pinipiga, gamit ang paa. Sa paa? Oo, sa paa. Kalaunan, gumamit sila ng teknolohiya? Mukhang hindi. Tingnan mo to, ginagamit nila ang timba para dalhin ang ubas. Bawat manggagawa may ganito, kukunin sa bukid at ilalagay dito.
Tignan natin sa loob. Wow! Ang daming bote doon. Siguro mahigit 1,000. Mga 1 gallon at 5 liter na bote. Karaniwan sa Portugal. Anong baril na ito? Normal lang, pinutol lang sa gitna. Pag-akyat natin, may mga bote pa rin. May laman pa nga ang iba. Mukhang mas matatapang na alak ito. Yung nasa ibaba, ang puting alak ay tuluyang nang nabubulok sa loob ng 40 taon. Ang gaganda ng mga bote, luma na ang etiketa. Tignan mo to, may tapunan pa sa itaas. Ang ganda. Anong nakasulat? Queijo, keso. Galing sa isang bodega sa Oliveira das Moises sa Portugal. Sige, akyat tayo at ipapakita namin ang palasyo. Hindi ako makapaniwala na nag-e-explore tayo ng abandonadong palasyo sa kalagitnaan ng gabi. 1:00 o 2:00 na ngayon at nasa loob tayo ng palasyo ng pamilyang Cabral. Grabe, nasisira na ang lugar. Sana ma-restore pa ito dahil napakaganda. Ang unang napansin ko ay ang tipikal na kasangkapang Portuges, ang upuan na may hati. Dito mo lang ito makikita sa buong mundo at gustong-gusto ko ito. Dito nila inisasabit ang coat at inaayos sarili bago lumabas. At ito ang unang kwarto. Halika, pasok. Wow! Isang silid tulugan agad. Double bedroom pa. Dati, malaking pamilyang nakatira dito. Noong 1800s at 1900s, maaaring maraming tao. Hindi man 50 o 60, pero talagang marami. Makakakita tayo ng maraming kwarto at kahit 40 taon ng abandonado, ang gaganda pa rin. Tignan mo ang headrest ng kama. Isa sa pinakamaganda na nakita ko. Parang isang obra maestra. At ang mga kasangkapan ay magkakatugma. Maaring gawa ng isa lang ang artista. Napansin mo pa ang disenyo sa kisame. Napakaganda pero unti-unti nang nasisira. Mukhang babagsak ito balang araw. May vanity dito. At tignan mo, larawan ng isang miyembro ng pamilya. Walang pangalan. Misteryoso. Talagang misteryoso ang palasyong ito, lalo na't may mga baboy pa sa labas. Tignan mo ang mga cabinet. Walang laman pero napakaganda. Kakaiba ang hugis. Hindi parisuhar kundi kurbado. May kapareho sa kabila para sa ibang bata. At isa pang vanity. Pang-elegante. Oh, ano to? Larawan mula 1903. Mahigit 120 taon na. Wow! Isang obra maestra. May bote rin dito ng kakaibang likwido. Hindi ko naaamuyin yan. Sige, tuloy tayo. Sa susunod na bahagi, nandito ang mga banyo ng mga silid. Halika, silip tayo sa loob. Tingnan mo. Ay, ang pintong ito ay sobrang na-stuck na. Kailangan mong sumiksik para makadaan. Sige, tingnan natin. Narito ang palikuran. Napakasimple, pero gustong-gusto ko ang tile sa pader. Ang ganda ng mga tile. Sa kabilang banda, dapat may shower o bathtub. Oo, meron nga. Wow! Muli, simpleng kwarto, pero gusto ko talaga ang bathtub. Tingnan mo ang mga paa nito sa ilalim. Parang paa ng agila. Karaniwan paa ng leon ang nakikita sa ganito, pero ito ay mukhang agila. Kitang-kita mo talaga. Napakaliit ng bathtub at napakataas ng kisame. Pero bumagsak na rin halos ang kisame. Grabe, wala masyadong makikita rito. Sige, punta tayo sa kabila. Ay, ang mga pinto ay nakadikit na sa sahig. Oo, sa paglipas ng panahon, lumobo ang kahoy kaya hindi na gumagana ng maayos. Dito naman tayo sa kusina ng bahay. Gaya ng maiisip mo, ang maharlikang pamilyang ito noon ay may maraming katulong. Sa itaas siguro ang tulugan nila, pero dito sila nagtatrabaho. Tingnan mo ang lababo. Dahil sa bigat nito, lumubog na ito sa sahig. Oo, marmol na lababo. Mag-ingat ka lang, may malaking butas dyan at diretso iyon sa basement. Ayaw mong mahulog dyan. Pero ang ganda talaga ng lababo. Gustong-gusto ko ito. Pati yung kabinet sa itaas, napaka-unique ng design. Tingnan mo kung paano bumukas. Wow, napakalaki. At dito naman ang chimenea na may kalan sa ilalim. Isang marangal na kalan. Maganda ang pagkakagawa sa bakal. May mukha pang ang nakaukit sa itaas. Grabe! Napakaayos pa rin ito. Oh, wala man lang abo sa loob. Wow, napakalaki. Sa likod mo, may nakita rin akong toilet. Oo nga,
May toilet sa kusina. French-style flushing toilet ito. Karaniwan din ito sa Portugal noon. Oo, yung mga luma. Gravity toilet ang tawag dito. At ito naman ang doorbell. Mukhang napunta na tayo sa isang napakahalagang bahagi ng bahay, Danny. Ang dining area kung saan inihahain ng mga katulong ang pagkain. Sa ngayon, mukhang maliit lang ang mesa. 6 na upuan lang. Pero dati, siguro mas malaki ito. Oo, pero may sikreto ang mga mesa sa Portugal. Natitiklop sila sa gitna. Oo, may guhit sa gitna. Pwedeng i-extend at lagyan ng dagdag na bahagi. Kaya siguro may extra na mga upuan sa paligid. Napaka-interesante. Tingnan mo ang upuang ito, Danny. Hindi mo masasabing hindi ito kahanga-hanga. Ang coat of arms, malamang simbolo ng pamilya, ay nakaukit sa upholstery ng upuan. May leon sa itaas at disenyo ng bulaklak sa ibaba. Marahil ginawa ito ng mano-mano para sa pamilya noon pa man. Ang mesa at mga upuan ay magkatugma. Napakaganda talaga. Isa ito sa pinakamagagandang nakita ko sa Portugal. Oo, masasabi ko rin yan. Tingnan mo ang larawan na ito. Exposition Universal de 1900. Sa tingin ko sa Paris ito. Wow! Mula pa ito noong 1900. Grabe! Tingnan mo ang pananamit ng mga tao noon. Bago pa ito ang unang digmaang pandaigdig. Marami sa mga iyon ay wala na ngayon. May chandelier sa ibabaw ng mesa, konektado sa napakagandang kisame. At gaya ng makikita sa Portugal, karaniwan ang mga kisaming gawa sa kahoy, lalo na sa mga marangyang bahay tulad nito. Napakagandang piraso. Dito sa itaas, maaari nating makikita mo rin ang linyang iyon na paulit-ulit. Lahat ng kasangkapan ay ginawa ng may napakataas na precision at magkakatugma sila. Napakagandang tingnan. Sinusubukan kong ipakita pero maliit lang ako at itong cabinet ay, pwede ba pahawak nga ng camera? Medyo mas matangkad ka sa akin. Makakalapit ako ng kaunti kasi napakalaki ng cabinet na ito. Oh, napakataas talaga nito. Halos doble ng taas ko. Paano kaya kukuha ng gamit sa pinakamataas na bahagi? Sa tingin ko, pang dekorasyon lang iyon. Ang baliw lang. Kung marami kang nakain, pwede kang magpahinga dito sa Chase Lounge. Malamang madalas gawin iyon ng pamilya noon. Makikita mo rin kung paano ito nasira sa paglipas ng panahon. May maliit na larawan dito. Syempre pagkain, kaya still life painting. At kahit ang mga pirasong ito ay may disenyo ng leon, siguradong napakamahal gawin ito. Gusto ko ang 3D effect. Ang ganda. Tingnan mo, 1, 2, 3, 4 pang upuan. Ibig sabihin, 10 tao ang pwedeng umupo dito. At malamang may dagdag pa silang mesa at upuan kung mas marami ang bisita. Pareho rin sa kabila. At may maliit na trolley dito. Alam mo ba kung para saan ito, Danny? Parang pitchel o lalagyan? Siguro para sa gatas o alak, pero hindi ako sigurado. Parang ganun nga. Wow, ang galing. May napakalumang lata dito. Hindi ko alam kung ano at ayoko na ring malaman. Sige, punta tayo sa susunod na kwarto. Hindi ko sigurado kung para saan ang kwartong ito, pero mukhang reception room o waiting area para sa mga bisita. Dito sila pinauupo. Wow, may mga paniki na lumilipad dito. Kailangan nating mag-ingat. Huwag naman kayong umatake. Nakikisama lang siya. Deadmahin na lang ba natin siya? Oh, parang may bago tayong kaibigan. Sige, i-ignore na lang natin. Wow, samahan nyo kaming i-explore ang kwartong ito. Tingnan mo ang kurtina dito. Ang ganda. Pasensya na, ganito talaga ang exploration. Pwede ba akong magsimula sa kisame? Kasi ito ang pinakamarangya sa kwartong ito. At gawa rin ito ng kahoy. Inuukit pa. Wow, at may mga mukha pa sa bawat bahagi. Hindi ko pa nakikita. Nandito pala. Medyo mahirap makita pero ang ganda. Baka mga miyembro iyon ng pamilya na inukit sa kisame. Ay, may paniki ulit na dumaan sa kamera. Napansin mo ba ang salamin na ito? May mukha rin sa itaas. Ang galing. Ang woodwork dito, kahit maliit lang na salamin, napaka-elegante. Napaka-detalyado. Paano kaya nila ginawa ito? May secretary desk dito. Tingnan mo,
Napakaayos ng pagkakaukit. May maliit pang compartment. Ang ganda. At nandito pa ang susi. Tingnan ko kung may sasara ko. Hindi pala ito ang tamang susi. Siguro para sa pangunahing lock, sira na rin. Sa itaas ay masyadong maliit. Nakita mo rin ba ang chandelier? May mga anghel na disenyo. Napakaganda. At gusto ko rin ang mga pulang kurtina dito. Napakaganda. Parehong klase ng upuan ang nandito. May family crest pa rin. Ipinapakita nila kung gaano sila ka-proud sa kanilang pinagmulan. Siguro matagal na talaga ang pamilyang ito, gaya ng karamihan sa maharlikang pamilya sa Portugal. Wow! Gaano na ba katanda ang Portugal? Mga 1,000 taon? Halos! Naitatag ito noong kalagitnaan ng 1100s. Grabe, halos 1,000 taon na. Kasi ang bansa ko mga 190 years pa lang. Belgium, 1836. Ang laki ng pagkakaiba. Oo, napakaraming kasaysayan dito. May isa pa tayong kaibigan? Oo, may isa pa. Pumasok siya sa kisame. Ito naman, simpleng silid-tulugan, mas moderno. Siguro dito natulog ang huling nakatira sa bahay. Mukhang ganun nga. Ayos pa ang kama, may ilang gamit pa sa paligid. May mga bote rin ng gamot dito. Sa itsura pa lang halatang tambak na ang lugar. Wow, ang luma na nito. Anong gamot kaya ito? Hindi ko alam. Ay, sandali, hindi pala gamot. Beer pala ito. Beer? Oo, Sagres. Ah, Sagres. Yan ang paborito namin ni Danny. At may laman pa. Ang ganda ng label, may crest pa. Kahit iba, makikita mo pa rin ang disenyo hanggang ngayon. Ang ganda. Alam mo ba kung para saan ito? Parang heater? Hindi, para sa kandila, pangpatay ng apoy. Ah, okay. Wow, ang galing. May daming paniki sa hallway, kung saan-saan sila lumilipad. Tingnan mo ang baul na ito. Ang laki. Ano kayang laman? Siguro kumot. 3 kumot siguro. Pero hati na ito sa 2. May unan sa loob. Sira na rin. Diyan mo makikita na tunay na kahoy, nabibitlak ang hibla nito. At makikita mo rin ang malalaking bolt dito. Napakalaking kandado sa harap. Ah, mukhang may nagtangkang buksan ito. Pero nandyan pa rin ang lock, kaya nasira. Napakatibay ng mga kandado noon. Oo. Wow. Anong kwarto naman ito? Oh, tignan mo ito. May 2 mukha sa magkabilang gilid ng pintuan. Marahil iyon ang dating mga may-ari ng lugar. Karaniwan nila itong ginagawa noon. Ipinapakita ang kanilang pinagmulan. Sandali. May nakita ba akong kapilya? Dun sa harap natin, nakita mo ba? Nabanggit ko pa lang ang mga mukha pero, oh my God. Wow. May kapilya talaga sa loob ng bahay na ito. Nakita mo ba ang altar? Ang mga ukit, grabe. Hindi ko alam kung saan titingin. Sa kisame, sa altar. Una ang kisame, may gold plating. May ilaw sa ibaba. Hindi chandelier kundi light fixture. Pero napakaganda. Salamin at tanso ang gawa. Gusto ko rin ang gold na molding sa kisame. Ang ganda. At may pulang carpet papunta sa altar. Isa ito sa pinakadetalyadong altar na nakita ko. Wala akong masabi sa mga ukit. Tignan mo bawat detalye hanggang sa pinakataas. Ang mga mukha, ang mga kurba, lahat napakaayos. Sa tingin ko dati may krus sa gitna. Krus nga, kapilya ito eh. Sa ibaba, may painting ni Maria na buhat si Jesus at may anghel sa tabi. Wow! Ito na ang pinakamagandang altar na nakita ko sa loob ng bahay. Wala akong masabi. Kaya kong magtagal dito buong araw sa pagtingin lang sa detalye. Napakagandang kwarto. Balikan ko lang ang mga larawan na binanggit ko kanina. Isinasabit nila ito dito bilang paggalang sa kanilang mga ninuno, malamang ang nagtatag ng bahay. Isang magandang babae at isang lalaki nasa kaliwa at kanan. Wow! May isa pang kwarto dito. Wow! Napakaganda rin ito. Parang salamin lang ng kabilang kwarto. Tignan mo ang kisame. Parang nakausli ang disenyo sa bahay. Hindi ko pa natitignan ng mga kasangkapan.
Ang dami. 3 piano sa loob ng kwarto at maraming paintings. Tignan mo ito. Isang maharlikang sundalo. Malamang ninuno ng pamilya. At ito rin ang crest ng pamilya. Hindi pala eksaktong pareho. Military crest ito, habang yung sa upuan ay family crest. Akala ko pareho. Pasensya. Okay lang. Makikita mo rin ang maraming medalya niya, mga parangal sa digmaan. Tignan mo ang babaeng ito. Napaka-Portuges ng itsura at kasuotan. At isa pang sundalo sa kabila, suot ang kanyang uniforme at ipinapakita ang kanyang mga medalya. At tignan mo, pintura ito sa metal. Talaga? Oo. Wow, kakaiba. Hindi ko pa nakita yan. Tanggalin ko sandali ang isa. Ingat lang. May protection pala sa likod. Ang galing. Magaganda rin ang mga paintings. Ito ay gawa sa Paris. Napakagandang piano. Dito sila tumutugtog noon. Maririnig sa buong palasyo. Mag-ingat, ang daming kasangkapan. May mga lumang nota pa ng musika. Isa pang piano dito, gumagana pa. Nakakatakot sa gabi. Ito ba ang unang hari ng Portugal? Hindi, isa ito sa mga huling hari, si Dom Pedro. Mukhang Portuges talaga. Oo naman, Portuges siya eh. At isa pang piano sa kabila. Ito ang mas maayos ang tono pero masira. At may chandelier na nakapatong dito, kristal na kalahati na lang. May kalahati pa sa kabila pero halos wala nang natira. May gitara rin na kalahating sira. Nakakalungkot. Tignan mo, picture frame. Oo, may larawan pa. Isang batang babae. Ang ganda niya. Ibalik natin ng maayos. Isa pang baul. Sabi nila nilalagyan ito ng unan. At kumot din, tama. Okay, Danny. Panahon na para umakyat sa itaas ng bahay. Malamang doon natutulog ang mga katulong. Iniiwasan talaga natin ang mga kama dito pero narito ang hagdan papunta sa itaas. Iangat mo. Oo, kasi na-stuck. Oh my God! Ang ganda ng hagdanan. Ito ang magdadala sa atin sa itaas na palagpag. Tignan mo. Ang ganda. Kahit papunta lang sa tirahan ng mga katulong, napakaganda pa rin. Mainit dito sa itaas. Gabi na ngayon. Para ipakita sa inyo, 2:19 ng madaling araw. Pinagpapawisan pa rin ako. 25 degrees pa rin ang temperatura. Sinabi ko kay Danny noong nakaraan na hindi na ako mag-e-explore sa Portugal kapag tag-init. Pero heto ako ulit. Hindi na talaga. Huling beses na ito. Pupunta pa rin ako sa Portugal pero hindi na sa summer. Bilang taga-North, hindi ito para sa akin. Okay, sige. Pasok tayo sa unang pinto. Napakaliit ng pinto, hindi nga ako magkasya. Tignan mo kung paano inukit ang pinto sa mismong beam. Ang pintuan ay tamang-tama ang taas para sa akin. Para sa'yo dahil Portuges ka. Oo nga. Isang storage area, parang attic. May mga librong naiwan, napakaluma na. At mga baul, gaya ng nakikita mo. Wow, ang ganda. At dito sa kabila, may maliliit pang pintuan na papunta sa mas maraming attic space pero wala masyadong interesante. Muli, sobrang sikip at hirap buksan. Sige, tuloy tayo. Tingnan natin ang attic o ang itaas na palapag ng bahay. Sa tingin ko dati itong silid tulugan. Wala nang gaanong natitira dito. May isa pang kwarto sa kabila. Oh, ito ang sinasabi ko. Malaki ang posibilidad na ito ay kwarto ng katulong noon. Makikita mo ang pagiging simple ng kama. Maliit lang ang kwarto. At muli, may painting ng isang sundalo doon. Wow, ang ganda! Pinagpapawisan na ako dito sa taas.
Talagang mainit sa attic. Hindi ko nabubuksan lahat ng pinto. Dadaan na lang ako. Nandito ulit ang kaibigan natin, lumilipad sa hallway. Mukhang napakaraming kama sa bahay na ito. Grabe ang mga pintuan na ito. Isa na namang kwarto ng katulong dito. Mas ramdam ang pagkasira dito sa attic. Unti-unti na itong bumababa sa ibabang bahagi ng bahay. Kailangan na talaga itong i-renovate agad kung gusto pa itong mapanatili. Oh, may maliliit na pintuan sa kwartong ito. Tingnan mo yan. At ang ingay. Tingnan mo ang stained glass. Wow, Danny, tingnan mo. Ito ay nasa ibabaw ng kapilya. Ang ganda talaga. Parang maliit na viewing area. Pwede kang tumingin pababa habang nasa loob ang lahat ng tao sa kapilya. Kung bata ka, pwede kang umupo dito at panoorin ang pari habang nagdadasal. O baka dito nanonood ang mga katulong. Siguro nga, habang nasa ibaba ang mga maharlika. Haka-haka ko lang. Pero mukhang may sense kung bakit may maliit na balcony dito para sabay-sabay silang makanood ng misa. Bubuksan ko pa ang isang kwarto. Mukhang interesante ito. Isa na namang itong maliit na storage space. Oh, kusang bumukas ang cabinet. Sahig lang pala ang gumalaw. Kung naniniwala ako sa multo, sasabihin kong haunted ang bahay na ito. Sige, bumaba na tayo ulit. Para sa record, sinisigurado naming isinasara namin ang lahat ng binuksan namin. Ingay man, isinasara pa rin namin. Ito na ang dulo ng video, kaya ibinabalik namin ang lahat sa ayos. Kung may ginalaw kami, ibinabalik namin sa dati. Iniiwan namin ang bahay kung paano namin ito nadatnan. Napakagandang lugar para i-explore. At nag-enjoy talaga ako sa pag-i-explore sa gabi. Nandito pa rin ang kaibigan natin. Maraming paniki ang lumilipad sa bahay na ito sa gabi. Sa kanila na ito ngayon. Matapos ang 40 years, sila na ang nakatira dito. At wala na ang mga tao. Masaya ako na nadokumento namin ang lugar na ito. Na nabigyan namin ito ng huling boses sa internet. Maraming salamat sa inyong panonood ng video ngayong linggo. Kung nagustuhan nyo, paki-like ang video, mag-subscribe at mag-iwan ng magandang komento. May link din sa description para sa Patreon kung gusto nyong suportahan ng channel. Mahal ko lahat kayo. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo para sa panibagong magandang episode. Paalam! Sana'y nasiyahan kayo sa ating exploration. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang adventures na tulad nito at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong video. Siyempre, i-like at i-share na rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating pagtuklas.